nagdudulot po ng galit, no? Paghihimutok ng taong bayan at ng netizens. Ito pong balita na yung savings sa bangko ay may 20% tax na. Pero at the end pala, may information gap dahil ang totoong istorya pala nito, attorney, ay hindi pala dahil ang buwis ay papataw lamang sa kinikitang interest mula sa deposits at hindi sa buong halaga ng pera na nakaimpok sa bangko. Pero the damage has been done. Maraming galit na ngayon, ma'am, sa issue na yan. Imagine, pababasa mo yung quote card. Nasasabi, ang ipon mo sa bangko, kakaltasan o bubuwisan ng 20%. Anong masasabi mo, ma'am? Isa na naman po itong information gap sa ilalim ng Administrasyong Marcos. Totoo yan. In any instance na mayroong pinag-uusapan na buwis, kailangan bago pa i-announce, armado na kayo o lahat ng mga media assets ninyo ay armado na nung basic na facts. So dito, ang lumabas na balita ay itatax ang savings. So, okay, tama kayo na ang itatax dito ay yung interest earned on those savings. Halimbawa, yung mga naka-time deposit. So, unfortunately, kulang pa rin yun. Matagal na pong tinatax ang ating savings. Yun nga lang, may mas mababang tax rate kapag ang maturity ng iyong deposit, like we're talking about money market accounts and the like. So kung ang maturity niya noon ay more than 5 years, walang tax dun sa interest earned. So dati, pag mahaba yung duration, wala siyang taxes. Ngayon, tapos pag 4 to 5 years, 5%, pagka 3 to 4 years, 12%, tapos pag 3 years or less, yun yung 20%. Sa foreign currency deposits naman, may 15% na tax na nakapataw dyan. Ang ginawa lang nila is standardize nila para lahat, kahit yung mga long-term na deposits o yung matagal yung maturity date, ay 20% lahat yan. It's still an increase in taxes. Pero ang tina-target nila yung mga long-term maturity rates. So yun, uli, ang laki nga ng damage, iniisip ng mga tao na hindi tuloy nagkakaroon ng incentive na mag-save ang mga tao and makaka-apekto ito sa investments in the future. Pati yung mga local investments, yung yung borrowing sa mga bangko, yung availability ng mga pondo para mahiram sa bangko at magamit sa negosyo ay maaapektuhan din. So pinabayaan nila ito ng ilang araw. So ito, galit na yung mga tao. Ngayon lang lumalabas sa balita na the taxation is on the interest earned at standardization lang siya, walang dagdag. Nararamdaman natin yung opresyon, nararamdaman natin ang hirap ng buhay, kailangan magsalita tayo. Yan po ay ginagarantiya ng ating saligang batas na ito po ang pressure valve ng ating lipunan. Kailangan makapagsalita tayo, makapagpahayag tayo, hanggang umabot sa Malacanang na hindi na tayo maligaya dito sa ginagawa nila. Yung pagbabaliwala ng ating mga pangangailangan, yung mga puro pakitang tao, puro press release, bigyan mo ko ng problema ng gobyerno, ang irireseta nila, PR. Dahil may problema dun sa wala tayong build, walang infrastructure, mataas ang presyo ng pagkain, humaharap tayo sa posibleng magkakaalitan dito sa rehiyon natin. Anong gagawin nila? Mag-hire ng panibagong press secretary. Tama, ganyan ang ating gobyerno, daig pa showbiz. So, kailangan ipahayag natin na hindi tayo masaya sa gobyernong ito. Hindi man sila mababago kaagad, at least maitala natin sa kasaysayan na ganito ang presidente natin ngayon, ganito ang administrasyon. Nang sa gayon maalala ng mga anak natin at mga apo natin na nagkamali tayo sa pagpipili ng mga katulad nila. Nang sa gayon hindi na po maulit. Ulitin ko po, yung ating karapatan magsalita at magpahayag, ito ay sandata, maproteksyonan man lang natin ang future generations nang hindi na po ito maulit muli. Pitch raw ay may epekto sa mga pagbaha sa Metro Manila. But sabi naman ng DENR, walang kinalaman yung nasabing proyekto sa mga pagbaha. Ano ba ang Dolomite Beach? Yan po yung pangunahing proyekto ng DENR na nagpapakita na kaya palang linisin yung mga beachside kung meron talagang political will sa ilalim ng Duterte administration. Parang pag lahat Duterte masama, ang Marcos lang mabuti.
Ma'am. Okay, bago magpatuloy, yung sasagot ko kanina, amend ko lang ng konti. Mayroong dagdag na taxes dun sa sa interest earned, pero kasi dati graduated. So ngayon standardized na yung taxes. Okay, Dolomite Beach. Dito naman po, tama, medyo nagka-confusion yata, hindi nakapag-usap ang DENR at saka tila ang MMDA ba yun, tungkol dito sa cost ng flooding dun sa area. Medyo, syempre naiinis ang mga tao dahil parang tina-target ang mga proyekto ng ating dating Pangulo. And you know that mataas pa rin ang appreciation ng taong bayan pagdating sa mga Duterte at yung appreciation for the Duterte governance ng 2016 to 2022. So, isang major project ang Dolomite Beach na hanggang ngayon very fond pa rin ang mga tao tungkol sa area na yun kasi naipapakita na pwede pala, nakiklean up pala. Matagal na yung Supreme Court decision na nag-uutos sa gobyerno na kailangan nang i-undertake ang clean up ng Manila Bay for future generations. Ito ay isa doon sa mga significant na environmental decisions ng Korte Suprema. Ngayon, para sabihin na yung Dolomite Beach, yung nagkakos ng flooding, medyo disinformation ulit. I don't think intended naman yata ni Chairman, pero gayon pa man, yun yung epekto, nagiging disinformation. Ang sinasabi niya was relating primarily doon sa paglilinis ng tubig bago ito lumabas sa Manila Bay. Dahil daw lumaki yung output ng sewerage na kailangan linisin bago siya lumabas into Manila Bay, nagkakaroon ng backlog and therefore nagkakaroon ng flooding. Yun ang sinabi ni Chairman Artes. Ngayon, pinabulaanan ng DENR kasi the impression given was yung Dolomite Beach mismo ang nakakos ng flooding and not exactly the filtration system. So makikita nyo, bago kasi nilagay yung Dolomite Beach na yan, for Manila Bay to be maintained na malinis yung tubig, kailangan sinisiguro na yung raw sewerage, dati kasi may malaking exit point ang sewerage dyan malapit sa Manila Yacht Club. And that is raw sewerage, nanggagaling sa mga restaurants, nanggagaling sa mga, dati sa mga hotels and other residences in the area. Ngayon, yung mga hotels at saka major establishments, nire-require na sila ng sarili nilang cleaning system para malinis yung tubig, yung wastewater nila. So kailangan may wastewater plan sila at may wastewater system. Hindi maayos yung pag-enforce nito. So during the Duterte years, in-ensure nila na yung mga establishments at yung mga naglalabas ng wastewater from their establishments and from residences or hotels in the area ay kailangan malinis. That way, hindi na overload yung remaining filtration system na dinagdag ng gobyerno doon sa area. So, hindi ko alam kung saan dito nagkakaroon ng failure. But the failure, according to the MMDA, is still with the sewerage treatment and not with the beach itself. In other words, nung nilagay ang beach, hindi yan nag-cause ng displacement para tumaas ang tubig. Mabagal yung daloy nung pag-exit ng tubig kasi sinisiguro dapat natin na malinis ang tubig before it empties into Manila Bay. So yes, may nagka-problema sila sa information dito. Si Pangulong Duterte nauugnay na naman sa issue na missing sa Bungeros. Eto na naman, Duterte na naman. Parang wala nang ibang balita, ano? So after his term as president, siya pa rin ang headline. Ang galing. So yan ang lasting legacy. So dito, missing sa Bungeros, meron na naman tayong nag-press conference, I understand si DOJ Secretary at sinabi na may mga na-recover na mga buto in the place where their star witness allegedly pointed. So sabi nila, malamang yun kasi yung mga buto na na-recover dun sa area na yun is where it was supposed to be. 2 sako daw yun at 2 sako ng buhangin, 2 sako daw ng mga buto. Now, unfortunately, bago ito nangyari, mayroong mga pinakita na mga sako na may mga buto na ni-retrieve ang Coast Guard doon sa area na yon sa Taal.
So, mayroong mga nakakita and syempre a cursory examination, may mga observations. Number 1, walang mga skulls. Okay, number 2, sabi ng isang dalubhasa na parang masyadong dense para maging human bone. So, yung bare observation pa lang na yun, hindi nila kaagad sinagot or hindi sila kaagad naglabas ng clarificatory statement. So ngayon, bumaragsa nauna yung mga ganong klaseng observation. So now, mataas ang suspicion tungkol dito sa ano ba talaga ang na-retrieve dito. According rin dun sa press briefing, mga ribs yung na-recover. So without a forensic examination, nag-press conference na kagad ang DOJ Secretary. Unfortunately, ang ating DOJ Secretary hindi kadalubhasa sa forensics. Sa forensic examination, dapat ang press conference should have been conducted after the testing had already been done. So ngayon, mataas na naman ang suspicion kasi nagkakaroon kaagad ng conclusion yung gobyerno na kulang pa ang scientific evidence para magturo. Hindi pa nila siguro or sigurado na ito ay human na remains. Sinasabi na nila na most likely ito yung mga missing sa Bungeros. Ang laki ng information gap dyan. O ma'am, bago lang po ulit si Partner Admar, communications pa rin ma'am. Ano ang tingin nyo ang messaging na pinaabot nito sa taong bayan na ang topic ngayon ng pamilya Duterte sa ICC ay cremation? Paghahanda sakalang may mangyari sa kanya habang nasa kamay ng mga dayuhan. And he's 80 plus years old. Tapos sinabi ni VP Sara, matindi ang ipinayat, matindi ang loss of appetite niya. Pero ngayon, ang taong bayan, araw-araw ay nakaabang sa kanya lagi sa labas ng International Criminal Court. And anong ugnayan nito, ma'am, sa values natin bilang mga Pilipino? Well, mayroong pending na interim release siya. So, mahalagang impormasyon yung kanyang health situation. So, hindi tayo nagtataka kung bakit yan ang usapan. Ngunit, tama kayo, considering yung advanced age niya at yung state of health niya, plus yung laki, yung drastic lifestyle change, alam natin na apektado ang ating dating Pangulo. Considering na, like we said, mahalaga siya sa taong bayan, mahalaga pa rin si dating Pangulo, and he is still fondly thought of and appreciated ng marami sa mga mamamayan. Marami ng mga surveys na hindi talaga pumapalya and consistent yung kanya sa appreciation pa rin sa kanya. Ang ginagawa ng gobyerno is having the opposite effect. Imbis na masiraan ang dating Pangulo, tumataas ang simpatiya. Isama natin yung health concerns niya at yung fact na pumapayat siya and talking about his demise, medyo maraming apektado dito. So, it might deepen yung resentment ng mga tao sa gobyernong nagpakulong sa kanya. So, kung ako ang nakaupo sa Malacanang, anywhere there, kailangan pag-isipan nila ng matagal at malalim kung gusto pa rin nilang parang tila sila ang tumitindig bilang prosecutor ni PRD. Hindi makakalimutan yung ganitong actions at ini-interpret ito as oppressive at marahas. Hindi ito mabilis makakalimutan kasi si PRD hindi ganong kadali na makakalimutan. Opo, ma'am, Sedmar Polit ito. Napapanahon na ba or kailangan pa ba na i-criminalize yung extraordinary rendition? Ito po ay naging panukala po ngayon ni Senador Amy Marcos, no? Pinangalan pa nga niya kay former President Rodrigo Duterte yung panukalang batas. Or meron ng existing tayo na batas na pwedeng gamitin, like kidnapping po? Ang extraordinary rendition kasi mayroong extraterritoriality na factor. So generally, ang mga batas natin, pagdating sa criminal laws, territorial. Kung ano yung nangyari dito when elements of the crime were committed here.
Plus, lumalabas sa jurisdiction natin kapag extraordinary rendition, yung pagkakakilala ng intention na yon. Iba kasi yung intention ng kidnapping dun sa intention ng extraordinary rendition. There is an intent na mag-evade ang gobyerno or state agents dun sa kanilang obligation na dalhin sa hukuman at ipanagot sa sarili nating batas yung nasa sakdal. Yung pagdililipat sila sa ibang jurisdiction, may factor ng hugas kamay. May factor na to take them out of the territorial jurisdiction dahil worried kayo sa public opinion or worried kayo na dito hindi ganong kadali gawin yung gusto nilang gawin. So para sa akin, maganda yon, kikilalanin natin yung intention na yon. Yung intention sa hugas kamay, yung intention na at the possibility rin na politicized yung ganitong klaseng pagkuha sa isang nasasakdal. Sa Estados Unidos, legal ito, no? Pero ang kaibahan lang ata sa tingin ko, sa kanila, talagang tauhan nila. Persa nila yung kukuha doon sa kanilang mismong target. Yung nangyari po kay PRRD, tauhan ng gobyerno mismo yung nagpadala doon sa dating Pangulo, doon po sa ICC. So, kakaibang kaso po ito, attorney. Oo. Mas ma-appreciate mo yung cruelty dito Kasi bukod sa hinatid ng state forces, Pilipinas, the state acting on its own behalf. Kumbaga yung Estado, walang kawala dito ang ating Pangulo at ang mga ahente na nagdala sa kanya kay PRD sa Estados Unidos. Bukod pa dito, dinala siya sa pre-trial pa lang. Normally, nakukulong pala ang nasa sakdal during trial. Nakukulong ka lang pag pre-trial pag naipakita mo na may factors like continuing yung mga krimen na ginagawa, may capability siya na maka-apekto sa mga witnesses o sa ebidensya. So in this case, hindi pa talaga need na ma-detain siya. Hinatid siya ng Pilipinas at hiningi natin ang detention niya. That's how cruel they are. That's how cruel this state is. So, yes, kakaiba yan. Ang US, sila yung, kumbaga, gusto nilang makuha yung tao, they try to come here and get that person. Pero tayo, hindi na natin inintay na hiningi sa atin yung nasa sakdal. Hinatid natin at a time na hindi pa nga siya required na i-detain. Ganon kasama. So, if there is any way na maa-address natin to, I'm all for it. Unfortunately nga, ang criminal laws natin, hindi ito retroactive. So, they will apply to future actions. Yun nga lang, it will also make a strong statement sa ICC na kinikilala natin itong ginawa kay PRD so that if it wasn't a crime before, we are making it a crime now dahil kinikilala natin how cruel their actions were. Opo, and tayo, pag merong ang gobyerno natin, pag merong mga nagigipit or mga Pinoy na involved or na nakakasuhan, maharap sa mga kaso sa ibang bansa, kumbaga tinutulungan agad natin, no? At kahit na nga convicted pinapauwi pa nga dito para dito magsilbi. Pero kakaiba po itong nangyari kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tayo pa ang mismong naghatid, yung gobyerno pa mismo yung naghatid doon sa ICC. At isa yan sa mga naging laman ng paliwanag nitong panukala o resolusyon nitong si Senador Cayetano. Ang sabi nga niya dito sa isa sa kanyang mga explanation dun sa kanyang inihain na magkaroon ng interim release,